Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo tungkol sa ating fund drive para sa ating Brave 18 Marines. Salamat sa mga nagpadala ng voluntary na tulong na nakaipon na tayo ng more than 100,000 pesos. Nagsimula tayo kahapon. Up to now, more than 100,000 na. Nakakatuwa po yung mga kababayan natin na kahit naghihirap, nagpapadala. Meron nagpapadala 5 pesos, 10, 15, 20, ganun. Wow, nakaka-touch. Dahil sa dami na nagpadala, kahit kaunti-kaunti lang, marami ang naipon. So bukas, ipapadala ko na po ang inyong donasyon sa Brave 18 Marines. Nakakuha po ako ng bank account number and bank account name. Doon na, magagamit na nila. Okay, yung mga gustong magpadala, ito na po ang bagong GCash natin. Hindi na pwede yung isa, yung una kong naibigay dahil naabot na ang limit. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Okay. Pag-usapan natin itong mga kumakalat na post sa social media tungkol di umano sa statement ng Iglesia ni Cristo na kinukundina si Erwin Tulfo. Basahin ko muna, then magbigay ako ng reaksyon kung totoo ba o hindi. Yan, ito, post ni Omar. Sabi niya, nako, kung totoo man ito, tapos na ang laban, kikilos na yata ang Iglesia ni Cristo. So, Iglesia ni Cristo, tahasan, ito na yung statement. Tahasan namin kinukundina ang binitawan na salita ni Senator Erwin Tulfo sa aming kapatid na Senator Rodante Marcoleta kahit matanda na. Hindi naming hahayaang bibit-bitin at kukwelyuhan ito. Dadaan ka sa nagkakaisang pag-ibig namin sa aming kapatid. Ilalantad namin ang katotohanan, mangyari na ang mangyari. So, sinerch ko kasi mabuti at meron na tayong Google, may AI na. I-search ko lang, tinanong ko lang, is it true that the Iglesia ni Cristo issued a strong statement versus Erwin Tulfo for saying offensive words versus Marcoleta? Ang sagot is, no, it's not true. There has been no official statement issued by the Iglesia ni Cristo against Senator Tulfo for his recent clashes with Senator Rodante Marcoleta. Kaya, hindi po totoo. Klaruhin natin, masama po yung mga nagpapakalat ng fake news na yan. Labanan natin ang fake news. Kaya nag-vlog ako nito. Walang statement ang Iglesia ni Cristo. Ang talagang nangyari is humingi ng apology si Senator Erwin Tulfo sa inaamin niya na hindi maganda yung kanyang pahayag. Birin mo yan, kukwilyuhan ang kapwa niya senador. Trabaho ba yan ng isang senador? Lalo na yung post ni Attorney Livito Baligod. Ang origin pala ng Blue Ribbon. Bakit ba binigyan ng Blue Ribbon na pangalan? Kaya ang tunay na pangalan niya, mahaba eh. Committee on Public Accountability and Good Government. Something like that. Mahaba. Kaya lang, shortcut, Blue Ribbon. Ang origin pala ng Blue Ribbon, nagsimula pa noong 16th century sa France, nung monarchical, So, may mga knights in shining armor, mga kagalang-galang na mga kabalyero, knights. So, nung panahon yun, nagkakaroon sila ng mga competition at yung mga nakakakuha ng maraming award, yung kanilang mga insignia, yung mga knights is blue. Cordon blue. So, yung Blue Ribbon, ang ibig sabihin pala niyan is excellence, integrity, wisdom, calmness. Yan. Yan ang Blue Ribbon. Kaya sa post ni Attorney Livito Baligod na, itong isang tao na ito nagpapanggap na chairman ng
Blue Ribbon, malayo naman ang kanyang asal doon sa opisina na kanyang dinadala, Blue Ribbon. Mabuti na lang at humingi siya ng paumanhin, and that's good. Ako, sige na lang. It takes a lot of courage to admit your mistakes. And for that, saludo ako kay Erwin Tulfo. Kaya lang, depende sa mga pinagsalita niya. Masasagit, kwilyuhan. Tapos yung mga empleyado ng Senado, sa pagsasampal-sampalin daw niya. Wala. To me, opinion ko lang that speaks of immaturity. Hindi na pwede. Akala niya siguro para siyang journalist pa na habang ini-interview siya, grabe. Style Tulfo na walang kinakatakutan. Iba na yung kung senador ka. Biruin mo, senador ka. Binutuan ka ng millions of Filipinos. You should distinguish yourself as an honorable senator. There are only 24 senators sa buong bansa. So tapos ganun ang actuation na kukwilyuhan niya ang kapwa niya senador, ipapaaresto niya. Wow naman! Sobrang tapang! Oh. Tapos nung hinamon siya ni Senator Robin Padilla na ako munang unahin mo, sir, please. Unahin mo ako. Kung matapang ka, hinayupak ka, ako ang iyong kwilyuhan. Huwag si SP Cayetano. Huwag si Senator Marcoleta. Ako ang unahin mo. Tingnan natin anong mangyari sa iyo, parang gano'n, no? 'Di ba? Yung reputasyon ni Senator Padilla, bad boy. Hindi naman niya tinanggap. Instead, humingi siya ng apology, and to me, that's good. Okay. So, yung Blue Ribbon hearing niya bukas. Inimbitahan niya ang mga Brave 18 Marines. Wow. Ito na po. Mayroon ng action. Bilib ako kay SP Cayetano Wisdom. Sinulatan niya sina Attorney Baligod, Brave 18, na huwag kayong dadalo. Illegal yan. Ano ngayon? Sinong haharap sa Blue Ribbon hearing ni Erwin Tulfo bukas? Tingnan natin. Ay, excuse me. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano ang atop ni artist na taga Anamugero. So mag-atop na gid siya. Akin na yan. Hulog na. Sige na. Ano mo ang nahatag ni ate na yero? Ha? Yan ani sa mga uman yan. Yan ani sa tagunan. Oh, bisa mo. Oh, hadi. Yang kumudang ka magsarapay. Ha? Karon naman na gid ang atop ni ate. Napulian na gid to ang yero nga daot na. Salamat kayo sa Ginoo. Una-una nagpasalamat ko sa Ginoo nga na siya gamit ng tao, labi na sa nag-sponsor, labi na po sa disaligan, na mga kapadangat na mga tabang. Salamat kaayo kung wala siya. Ang Ginoo, hindi pa ko makapuli sa akong ato, mga 13 na katuig. Ay, pag yun napulihan o hero. Salamat dito sa Ginoo. Ginautunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang. Kay aron magpasalamat pud sila o. Dalay gud ang Ginoo. Oo. Pila na dai imong anak kabukte? Lima unom akong anak, ang akong bana na sa kulungan. Ako ra isa nag buhi niya. Wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung na ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon ra man ginamutaman. Oo. Yun ang galisod gid ko makapailis akong ato. Oo. So nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga
makatabang sa nag-sponsor. Salamat.